live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Okay. Okay na ba tayo, DJ? Okay na? We in? Okay. Magandang gabi
ng Miyerkules ng alas 8:49 ng mapayapang gabi sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Mindanao po ay panay-panay lindol na aftershock, no? So hindi naman kalakasan pero aftershock po 'yan. Ibig sabihin na talagang kumakalog ang lindol, no? Aftershock, no? Sunod-sunod, no? So it's a sign dapat tayong mga Pilipino ay yung healing, spiritual healing natin ay lalo natin palakasin. Ito po ay sinyalis na itong mga lindol na sunod-sunod ay ibig sabihin ay tayo ay wina-warn ng ating higher power, ng ating may kapal, no? Kasi I cannot see any reason kung ano ba talaga bakit naglilindol tayo. Unless you don't believe in God, di po kayo naniniwala sa Diyos, ay talagang ang sa inyo ang lindol ay it's a natural spontaneous happening, no? Ibig sabihin you don't believe in act of God, no? So ito sunod-sunod, no? Sa Mindanao, no? Ito sa Mindanao talagang sunod-sunod. So mga kabayan, mga kaigala, mga kaigsunan, mga kabalen, mga manang, mga kabisayan, no? Mga lakan. So lahat ng ating mga kababayan, mga pagari, mga kamusliman, no? Lahat ng tribo ng Pilipino ay binabati ko po kayo. Nagbabalik ang ating programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan, kada Miyerkules ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Subalit kami po ay na-delayed ang ating area ng broadcasting, no? Kasi may inaayos sa internet. Lalong-lalo na ako po ay wala sa studio ng Margo TV. Diyan sa may Quezon City, sa may West Avenue, no? Along corner ng West Avenue and Quezon Ave, ang aming opisina diyan, ang station ng Margo TV Philippines. So ngayon po kasi nasa Mindanao ako, kaya itong ating pag-i-ere sa broadcasting, no, ay through virtual platform. So kailangan natin ng strong connection ng internet. Kaya medyo na-late po kami. Instead of 8 o'clock, eksaktong alas 8 ng gabi, ay napag-umpisa po tayo ng 8:49 na PM. Natapwat tayo po ay na-late, ay ang importante, ang mahalaga ay tayo ay nakapag-ere ngayon, napapag-usapan natin ang mga iba't ibang usapin dito sa ating bansa, lalo na ang kalusugan, kasi itong programang to ay talagang nakaalay sa lahat ng programa mapatungkol sa kalusugan, no? Or lahat ng mga issue sa ating bansa ay may koneksyon sa kalusugan, ay talagang dito ay tinatalakay natin. And of course, binabati ko ang aming organization, ang Citizen Crime Watch International Association, na ang aming National President, si National President Diego Magpantay Jr., and of course, ang ating National Chairman, si Attorney Ferdinand Topacio. Ang ating lahat ng bumubuo ng Board of Trustee, no? Kasali po tayo doon. Kasali po tayo member tayo ng board, sa National Board ng CCW. Lahat po ay binabati ko kayo. Marami po tayo. At of course, ang lahat ng national officers, National Executive Officer natin, no, si
Biner, Katayan, no? Ang ating mga VP, Luzon, VP, sila Latayan din, no? Si pinsan ni Biner yan. Ang VP for Luzon, ang VP for Visayas, si Terence, no? Ano yun, retired na kernel yun, no? Tapos, ang edad niya ay, ayaw ko lang banggitin kung ilang taon siya, pero napakalakas. Mas may abs pa kaysa sa akin, no? Si VP Terence ng for Visayas. Ang CCW VP for Mindanao, ang ating sikat na RD ng LTO rin, no? Si RD King Tumawis, no? Siya po ay mas matanda sa akin yon. So, lahat ng membro ng RD, mga regional director ng CCW sa bawat rehiyon ng ating bansa, lahat ng provincial chairman at saka municipal chairman as well as city chairman, and of course lahat ng membro ng CCW, binabati ko po kayo ng magandang gabi, no? Matahimik na mapayapang gabi sa inyong lahat. Mga kababayan, kayo po, ang aming mga membro sa CCW ay malaki ang naiambag nyo, nakukontribute nyo sa ating bansa sapagkat tayo po ay volunteer. Volunteer, hindi tayo sinasahuran rito. Tayo po ay partner ng gobyerno at saka partner din ng ating mga kababayang sibilyan. Tayo po ay namamagitan sa gitna para tumulong, suportahan ng gobyerno. Ganon pa man, so sinusuportahan din natin ang ating mga kababayang, mga sibilyan. Kaya po tayo ay Citizen Crime Watch, taga-bantay, taga-masid sa ating bansa. Kayo po ay mga bayani, aming mga membro, karamihan dyan ay nasa laylayng lugar. No? Maraming active tayong chapter. No? Yung mga maalala ko lang, si W chapter ng Cavite, ng Laguna, dito po sa Caraga, dyan sa CCW sa Region 10, no? Marami dyan sa Cagayan de Oro City, no? Si Kenmark, no? Magagaling yan, no? Diyan sa Rizal, no? May, I think 4 months ago, meron po kaming pumanaw dyan, nasawi na aming kasamaan dyan sa provincial chairman ng CCW dyan sa Rizal. Sana ay gumulong na ang hustisya sa kanya. Kasi nga po, malaking rason kaya nasawi ang kanyang buhay ay dahil sa pagbubuluntaryo sa CCW. Marami po tayo dyan sa may Ilocos, sa Iloilo, CCW. No? Marami po tayo dyan. No? Dito sa may Region 12 or Region 9, Region 1. No? Marami, hindi yung na kayang banggitin lahat rito. No? I think almost 2 million na tayo. No? So, I think so. No? At saka siyempre, balak nating sumabak sa party list. No, sana nandiyan pa rin ating National President Diego Magpantay Jr. at saka ating National Chairman na si Attorney Ferds Topacio. Siyempre, nandito po kami inyong mga BOT members at saka siyempre ang mga national executive officers. Okay. Wala po akong maitugtog sa inyo na tugtugin ngayon. Kasi nga po, siguro naman, usapan natin anong mga nangyayari. No? Tamang-tama po, today is December 6 ba ngayon? December 6. No? Pero bago ko banggitin yan, yesterday is December 5. December 5 po ay na-confirm ang appointment ng ating kalihim sa Kagawaran ng Kalusugan, si Secretary Teodoro Herbosa. No, yan din ay talagang sinuportahan natin na nilabi natin, no? Kahit saan, mapa-eri man o sa ating mga kakilala sa gobyerno, na siya po ay ma-confirm kasi nga po alam natin, no? Personally, alam natin, kaya po nasa Department of Health,
siya po ay effective na leader sa Department of Health. Kasi nga po, tulad ng sinasabi natin, siya po ay makamasa, and he knows from the field, from the grassroots, no? Kasi during his younger service in our country, ay talagang nagbo-volunteer siya diyan, no? Nakarating nga rito sa Mindanao, surgeon yan surgeon nag-oopera rito, no? Na ang dala-dala niya yung mga NGO. So, nung nakakausap din natin, alam naman natin ang tunog ng kanyang nanalita. Ayaw nating musgahan, pero na-profile natin na talaga siya po ay makamasa. He really knows, no? I would like to reiterate, he really knows what is in the what is the situation in the field, no? Yan, no? So, sinagot ng Diyos ang ating pagdarasal, no? Ating mga siya po ay ma-confirm, kasi mahalaga po sa Department of Health na ang ating pinuno, sekretary o kalihim sa Kagawaran ng Kalusugan ay alam niya, no, well-versed siya, mapatungkol sa lahat ng anggulo ng kalusugan. Ito naman, no, alam naman, nakarating sa atin na previously itong pandemic, yan, dapat matatag ka. Alam mo, yung World Health Organization, alam namin mga doktor, no, na kaya masyadong lumaki yung pandemic natin sa buong mundo, kasi ang World Health Organization, ang chairman ba doon o president ang tawag doon, o kaya secretary general, no? Siya talaga ang nag-handle noon sa World Health Organization, na hindi doktor pala. Kalimutan yung pangalan Research niyo po, hindi po doktor ng medisina, no? Doctor of philosophy lang yun O basta, ang alam ko, maraming nakakalam ng doktor, hindi po siya doctor of medicine. Kaya yung World Health Organization dapat nakakaupo dyan ay doktor doktor ng medisina. Kaya kumalat yung pandemic natin, no? Kailangan talaga, no? You know, the person who is expertise, no? Yung dapat ang tinatap pagdating sa mga situation. Parang sa giyera, alangan na ang itatap mo ay mga pari, no? Dapat itatap mo ay mga kasundaluhan. Ganoon lang yun, no? So, importante po, bukod pa doon, dapat expert ka, at saka you know what is in the field, what is in the grassroots, no? Alam mo ang nangyayari doon. Kasi I'm not saying that nag-micromanage ka. Siyempre, you have to delegate your ASEC, USEC, your directors, no? You have to delegate your instruction, but make it sure na talagang alam mo, no? Hindi ka magiging blind, hindi ka magiging bulag, tsaka bingi what is really happening, no? Though there is a chain of command, but still, if you're a leader, you should know, you must know what is in the ground level. Yan, ay anong klaseng aspeto ng field or areas of profession or services, no? Dapat as a leader, you really know, you're aware enough, no? You are well versed enough nandoon sa baba, no? Yung mga generals nga no, they know what is happening sa baba with those private armies. Alam din nila anong nangyayari doon, naiintindihan nila anong kasi ganun yun no? You cannot resort to an effective or effective output kung wala kang doon. You have no knowledge, no? And of course, yung mga ini-instruct mo, hindi talaga yan. Tsaka hindi mo ma-inspired ang mga tao sa baba, no? Kasi automatic yan yung ma-inspired ka na bilang leader. Alam yan, mararamdaman yan.
ang nasa baba na naintindihan mo sila kung ikaw ang leader. At saka alam mo, ikaw ang kapitan eh. Ikaw ang nakahawak sa steering wheel. So yan, mahalaga po yan mga kababayan. No? Okay. Tama-tama, ngayon po ay December 6. December 6. Tapos, ano po ngayon? National Health Emergency Preparedness Day. Talagang nasakto ngayon ko lang, few minutes, tininan ko yung DOH advisory namin. No? Aba, tama-tama, last Monday, flag ceremony kami dito sa operating health facility na hawak ko. Yun din ang sinasabi ko eh. Kaya binuklat ko yung verse ng Quran, kumukuha kasi ako doon before flag ceremony. Kahit isang quote lang tapos kung anong ibigay sa akin ng Allah na wisdom. So nabasa ko doon yung preparedness or prepare, yung word na yun. No? So tama-tama rin ngayon, National Health Emergency Preparedness. No? December 6. National Health Emergency Preparedness Day. Yan. So tama-tama rin itong nangyayari sa atin, mga lindol. Sinabayan pa yung mga insurgencies, yung bombing sa MSU, Marawi, yung main campus ng Mindanao State University. Lahat po yan, no? Yung mga bagyo. So importante yung preparedness. Tulad ng sinabi ko sa aming flag ceremony, it's always be prepared. Prepared po tayo sa trabaho, prepared po tayo sa ating gagawin. Like for example, ito malawak to, deep to, malalim pala to ha, kung sasabihin ko. I have to, share it sa ating mga taga-subaybay. Ito sa being a behavioral managers, no? Ito sa aking trabaho. Let's always prepare. This is all about moral ascendancy. If you know how to prepare, like for example, you know you want to execute that action, and you should prepare of consequences. Kung gumawa ka ng mabuti, alam mo yun eh. Prepare ka, mayroon niyang kalalabasan yan eh. Alam mo yun, nasa conscious mind mo yun. No? Yun yung binasa ko sa Quran before flag ceremony. Kung meron ka namang ginawang masama, you should prepare, sabi ng Diyos. Kasi piniprepare na niya ang consequences sa'yo, ang kaparasuhan sa'yo. Ganon din, pag gumawa ka ng good deeds, nakaprepare na raw, sabi ng Diyos. Ang alat niya, bibigyan niya sa'yo na biyaya, reward. It's all about reward and punishment system. Ganyan po ang buhay. Ang nakalagay po yan sa Quran, sa Biblia, at sa lahat naman ng religion, tinuturo yan. Wala namang religion na tinuturo ay masama. So we must know that there is already a prepared consequences for our action. Kaya dapat, pag gagawa tayo, kikilos tayo, sasalita tayo, umpisahan natin sa magandang intensyon. Mag-prepare tayo. There is a preparation. Yun po, yung aspeto ng moral ascendancy na sinare natin. No? Nakakatuwa. Ngayon ko lang nalaman, National Health Emergency Preparedness Day, December 6. Okay? Dito naman, sa ating advisory na December 6, Health Emergency Preparedness. Noong Tuesday po, may staff, yung grupo namin na Rehab Riders, no? Tagal na po yan, no? Since 2019 ba yun? 2020 kami nag-start. Umiikot po kami. Maraming nag-momotor sa amin. Ride for a cause. Hindi po for fun. But ito, nananawagan din po kami sa mga riders
Mahilig ngayon mga kababayan natin mag-rides, eh. It's becoming hobby, eh, no? Nagmomotor, nagra-rides. Para natin yung integrate na hindi lang for fun. While you're having fun, dapat nakalagay doon na may makabuluhan na may meron kayong layunin doon sa pag-rides. May pupuntahan kayo, may i-spread kayong advokasya. Tulad nung pinuntahan namin, we have an ocular inspection diyan sa Hinatuan. Diyan po malapit yung epicenter ng earthquake, no? Few days ago, ang daming evacuate, 2 evacuation center na pinuntahan namin. So, nagdala po kami ng psychologist, si Sir Goma, aming psychologist, at saka yung sa 3 aming psychometrician, ang aming psychiatrist, Dr. Tristan, ang aming isa pang doktor na si Dr. John Esteves, no? Talagang pumunta po kami doon. At saka yung grupo ng program team namin, no? So pumunta po kami doon. Nag-rides po kami sa Hinatuan. Ito nga yung kamay ko na no? Wine Sag, good evening po. Ay, magandang gabi po sa inyo. Wayne Sag. Hindi ko alam kung saan po kayo. Oh, si Ken David Dumadara. Good evening, Doc. Ito yata yung taga-Bayugan, no? Ito yata yung i-hire natin yata to, eh. Abdul Kahar, Di Bong, ay si Bong C, no? Yan, assalamualaikum pamangkin, no? Tito ko to. Pero magkaedad kami, nasa Saudi Arabia to, eh. Assalamualaikum pamangkin, Doc Prince. So, yan si Abdul Kahar, Bong. Si Marigel Villegas, oy, si CW ito, ng aming secretary dyan. Good evening po, Sir Prince. Magandang gabi sa'yo. Binibining si CW Marigel Villegas. No? Ayan. Ay, John Michael Atienza. Mayong gabi. Dyan, John Michael, dyan sa Bayugan. Bayugan to. Ayan, no? Bayasi Panandi. Assalamualaikum, watching from Paling. Dagdaban, Marawi City. Aba, ito yata yung kita ko, no? Ayan, ang aking mga pamilya dyan, no? Sa Ground Zero, hindi pa rin renovated ang aming bahay dyan. Good evening po kay Tata Cordelia, no? CCW ba ito o mga kababayan natin? Good evening. Good Eves, aba. Talagang Eves, mga shortcut, no? Ng good evening, Eves po, no? Ayan, no? Marami tayong taga-subaybay ngayon, nakikinig, nanonood sa ating broadcasting dito sa CCW, Bantay Kalusugan. Okay, mga kababayan, balik tayo sa ating paksa. Pumunta po kami doon sa Hinatuan. Marami po tayong na-trauma na mga kabataan, yung mga children, mga bata, no? Kabataan na hiniwalay natin. Yan. Nandiyan natin psychometrician si John Mark de la Cruz, no? Magaling na bata yan, no? Aming psychometrician. Pati si Kilin na Manubo na psychometrician. Pati yung tausog nating psychometrician din na bago, no? Ito yung pangalan, bagong hire. Tapos siyempre si Sir Goma na ating psychologist na Manubo rin din yan, no? Yan ang aming team, no? Hindi lang kami sa drugs, person use drugs. Talagang pag may disaster, meron po kaming equip and di kalidad na staff ng aming TRC, itong Rehabilitation Center, na pwedeng magserbisyo sa ating mga kababayan na traumatic doon. Nang-evacuate sila, eh. Kasi yung tsunami, for 2 weeks sila mag-stay muna doon. Kasi daming almost few hours. May dito po ako sa Agusan del Sur ngayon. May aftershock, no? Talagang madalas, no? Nga pala, nasa banyo ako. Excuse me po, excuse me, excuse me, sabi ni Mike Enriquez. Excuse me. Nung kanina, nasa banyo talaga ako. Excuse me, nandun ako nakaupo ako, no? Nagbabawas ako. Lumindol din. Tapos, nung nasa broadcasting din kami doon na last night sa DXGP, lumindol. Aftershock ba? Dito, ngayong afternoon, ilang beses, no? Ngayong gabi, pati dito nung umaga. So ganyan, no?
madaling araw nag-aftershock po rito sa Caraga so far, no? So sana humina ng humina hanggang mawala na, kasi po, yung mga kababayan natin nag-evacuate diyan sa Hinatuan, no? I believe sa Lianga rin, 'di namin napuntahan. Tapos tumuloy kami diyan sa may Bislig, no? I think do'n yung casualty, yung nadaganan ng hollow block, isa lang, no? So siyempre naapektuhan ng ating mga kababayan, I think, more than 400 to 500 families they're Hinatuan sa dalawang evacuation center yun. Siyempre, 'pag nag-evacuate sila, wala silang hanapbuhay, hindi sila makakain. Kaya siyempre nandiyan ang ating kaibigang Mayor Shern Garay, no, na di naman sila papabayaan na ang mga lokal na, ah, ano natin diyan, mga governors, Governor Pimentel, Congressman Pimentel, alam ko, yan ay mga performers yan, no. So, kayang-kaya nila yan. So siyempre sa national humingi rin tayo ng tulong, kasi diyan sa Barubo rin pala, Barubo, may mga nag-evacuate diyan, no. So, para lang ma-sustain nila kasi natigil yung kanilang hanapbuhay, ay tulungan natin sila. So, papasalamat pa rin tayo sa ating, Puong May Kapal kasi wala masyadong halimbawa na natumba, nasirang gusali, na alam mo yun, tsaka siyempre wala masyadong, yung sabi ko nga namatayan, do'n lang sa Bislig City na isa lang, no, ata, no, hindi ko pa confirm, pumunta kami do'n, kasi nagmamadali kami, no. So 'yan, kailangan talaga ang National Health Emergency, Preparedness, sa atin, no. Lalo na itong ating bansa is tropical country. Nandito tayo sa equator level, no. Daanan tayo ng bagyo. Sa west natin, sa east yata ang Pacific Ocean. See, Pacific Ocean, sa kanluran ba o timog banda. Plus, nasa Pacific tayo, dadaan tayo na Baguio, marami din tayong fault line. Kung volcano pag-uusapan, marami sa Pilipinas. May mga active diyan na mga volcano, no. Diyan ang Mayon, no. Diyan ang Taal. Basta dito sa Pilipinas meron din, no. Ako lang, mag-ano, no, kasi baka mamaya magkamali ako. Yung bundok na sinasabi ko, yung vulkano ay bundok lang pala yun, no. So like for example, Mount Apo, I think bundok lang yan, no. So yun, marami. Kaya nga meron tayo sa local government na disaster, response team, no, disaster risk, no. In fact, merong, nag-advocacy yan na naglalabi sa ating mga legislator na, o kaya sa executive pala, no. Of course, dadaan din sa ating, legislative branch yung magkaroon ng, department, no. Meron yan, alam niyo yan, no. Magkaroon ng department, no, separate department ang, disaster risk. Yan, sa ating local yung MDRRMO, yan, no. Mga CDRRMO yung sa mga lungsod, sa mga city. So, meron pa yatang PDRRMO, sa province. So, part lang yan ng, local organizational structure. Pero may naglalabi talaga, no, na gustong mag-separate ng, department tulad ng, itong, naaprubahan na Department of Migrant Worker. So, hindi natin masabi. Ako, I cannot, bilang isang, broadcaster, no, journalist, I cannot, yet decide kung isusulong ko yung advocacy na magkaroon ng department, sariling departamento ang, disaster risk, no. Hindi ko pa, no, kasi pag-aaralan pa natin yan, no. Kasi so far marami tayong offices, departamento, DSWD, Department of Health, DILG,
Kasi pag mayroong mga disaster, nandiyan eh. In fact, ang LGU natin, no, na meron talagang may mga uh, branches in local government unit. No? So, di ko pa, pag-aaralan natin kasi pag yan ay pinayagan natin ay gagastos ang gobyerno. Kasi magkakaroon tayo ng maraming bagong plantilla position. Pagkatapos niya, lalagyan din ng budget yan every fiscal year. So, dapat pag-aralan ng ating mga mambabatas, no? Karoon ng proper people's consultation andun sa mga experts, no? Kasi mahalaga rin. Of course, maganda rin kung isipin mo. Kasi separate talaga, yun ang trabaho nila, no? So, however, there is also loopholes. Ayan. So, sa ngayon, lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng mga business sector, private business sector, pati itong ating mga kababayan ng mga citizen, mga Pilipino, dapat malaman natin ang preparedness. Okay? Preparedness. Ang health emergency preparedness, hindi pwedeng magkahiwalay yan. If there is a disaster, of course, there is an emergency. And if there is an emergency, there is a result of a greater range of crisis, and health will be affected. Apektuhan ang ating mga kababayan. So, matutrauma sila. Mental health yan. Wala silang makain. Yung mga sakit nila, lalong sasakit yan. Yung walang sakit, lalong magkakasakit. Kasi mawawalang hanap buhay nila. So, health pa rin. Kaya naniniwala po kayo sa akin na hindi pwedeng magkaiwalay yung health emergency preparedness. No, meron po kami sa Department of Health na bureau. Yan, no? Health Emergency Bureau. Dati si Dr. si Doktora Health Emergency na Monitoring or Management Bureau, no? If I'm not mistaken, no? So, hindi pwede magkaiwalay. No? Please correct me, no? Parating may health, no? Parating may health. Kaya po kami, mapag-gera man, mapabagyo, mapa-disaster, ay anong klaseng crisis, nandiyan parati ang health. Kaya talagang minahal din natin itong trabaho. No? Kaya kahit nasa gobyerno ako, dito sa CCW, mayroon talaga kaming bantay kalusugan kasi napaka-importante ang health sa bawat tao. No? Bawat tao in any walk of life and in any situation. Health, napakahalaga. No? Even if you are, if you want to praise yung mga gusto mo, mananampalataya ka, you are religious or eminent person na talagang madasalin ka, kailangan mo pa rin kumain. Kailangan mo pa rin mag-exercise. Kailangan mo pa rin alagaan ang kalusugan mo. Hindi mo pwede ipaubaya lahat sa Diyos yan. Kahit ikaw ay napaka-religyoso. Ganyan ka-importante ang health. Kasi ang health ay binigay sa atin ng Diyos. Kaya tayo rin ay alagaan natin ang ating kalusugan. Yan. So, paano natin maalagaan? Kasi kamo, alagaan natin, sabi ng Diyos. Kasi, diyan tayo, na-activate, no? Yung ating pag-iisip, ang ating katawan. Paano? Preparedness. Okay? So, in a greater aspect, no? Balik tayo doon, no? Sa preparedness, emergency. Sige, may oras pa tayo, no? In times of earthquake, no? Ito lang, no? Kaya lang nating i-share ng mga kaalaman. Pag lumilindol po, meron po tayong earthquake drill. Kaya sa mga government, meron pong mandatory po sa mga lahat ng offices
na merong earthquake drill. Chine-check po tayo ng Bureau of Fire, no? So requirements yan. Sana po ang ating mga private sector, private businesses, no? Meron din yata yan eh. Kasi sa government, sa local government, kailangan na-check yan bago every year, no? So siyempre, may nakakalusot dyan, hindi nila kinakandak. Dapat kinakandak yan, ha? Ang earthquake drill or fire drill, no? Sa kada opisina, whether private sector or government. Walang problema sa government kasi requirement po sa amin yan. So, yan. You have to adapt the programs of our government when it comes to earthquake drill. Ayan, no? Nag-ano na naman. Ng aftershock, konti-konti lang. Ganyan dito sa San Francisco. Dati namin naramdaman po ito. Okay, so i-adapt natin yung earthquake drill, fire drill, mga emergency drill sa ating mga opisina, no? Kung may earthquake po, hindi po yung tatayo kayo. Dapat umupo kayo, hanap po kayo ng mesa, no? Mesa, pumasok po kayo sa ilalim ng mesa kasi iniwasan natin yung tamaan tayo ng mga objects, no, mga bagay-bagay na nasa taas, sa bubong, baka tamaan tayo. Isa rin ang pwede ko sabihin sa inyo, kung may malapit kayong poste na nakita, lalo na dyan sa mga high-rise na building, no? Doon kayo sa may poste. Kasi usually, pag sa poste, tumabi kayo sa poste, kung gumuho man ng building, unang-unang guguyan yung ceiling, every ceiling of every floor of the building. So doon kayo tumabi, dumikit kayo sa may poste, no? Napanood niyo yung World Trade Center, no? Yung kay Nicolas Cage, no? Marami nakapag-survive doon dahil doon sila sa may mga poste. So yan, no? Of course, sa mga ganitong emergency disaster, huwag magpanik. Kasi unang-una, pag nagpanik po tayo, ay talagang mawawala yung presence of mind natin. Baka maiwan mo yung anak mo, no? Kaligtaan mo yung, maiwan mo lang lahat. Kahit kayamanan mo, wag mo lang maiwan yung anak mo, pamilya mo, baka merong may sakit sa mga lolo't lola natin na bedridden, kaya mababagal sila, unahin natin sila, no? Kasama sa disaster risk pala, I mean, sa mga emergency situation natin yun, yung tsunami, ha? Kaya nga po, pumunta kami doon sa Inatuan, maraming nag-evacuate, So yung tsunami po, no? Kailangan din na pag mayroong mga advisory ang gobyerno, makinig po tayo sa radyo man o sa television, ang mga balita. Makinig po tayo. Ang pagsisisi is huli. Kung sabihin natin na umalis na kayo dyan sa dalampasigan, kailangan talaga umalis kayo. Pati yung mga mangingisda, sinabi natin na, actually, nung lumindol, nung few days ago, dyan sa Melianga, kasi tapat niyan, Pacific Ocean, maliligo po kami doon. May 5 yata o 4 na bata na nawala. No? Nawala talaga. No? Kaya, ganyan. No? Yung mga mangingisda, yung tulad ngayon, actually, may PIR kami, aming opisina, ng TRC, kinancel ko muna. Kasi mahirap na. Doon magaganda rito sa Surigao. Del Sur, Surigao del Norte, itong mga beaches, islands. No? Tapos, siyempre, may advisory na. No? Mahirap na. Hindi lang bagyo. Yung earthquake na may susunod na tsunami. So, yan ang dapat parating prepared. No? Parating tayong may extra mga canned goods. Not only because may nababalitaan tayo na lindol. Yan na naman. Aftershock, okay. Mahina lang. Mahina yung aftershock. Yan po, parating may mga canned goods, no? Kasi anytime, sabi nga natin na daanan tayo ng bagyo, marami tayong may mga fault line na
talagang nagta-traverse sa ating mga lupain, marami, no? Na pwedeng mangyari, no? Mga bulkan natin, no? Kailangan may canned goods. Alati yan, no? Siyempre, parating tingnan niyo yung mga instant foods, doon lang naman kailangan, no? Meron kayong naka-store, no? Naka-impok na pagkain. Tingnan niyo parati ang expiration date, ha? Baka mamaya naka-store yan ng ilang taon, expired na. Ang malapit na ma-expired, kainin niyo, bili ulit, no? Parati tayong ready. Yung mga gamot, no? Preparedness, ha? Meron tayong mga over-the-counter na gamot. Paracetamol, meron tayong dyan para sa diarrhea, no? Ayaw ko banggitin yung mga brand name, no? Mga generic na lang, no? Hindi ako mapagsalita ng mga gamot, Kasi halos sa dila natin yung mga brand name. Yan, yung mga over-the-counter sa pagtatay, pati yung sa mga oral rehydration solution, yung powder po, no? Kailangan yan. Ito, tinuturuan ko na kayo para di po ma-dehydrate kayo. Kasi pag nag-ano po tayo, nag-evacuate, yung tubig natin na inumin, pwede natin lagyan yan ng oral rehydration solution. Powder po yun, tapos sila nag-imimix, no? Kaysa kumuha kayo ng nakamix na, no? Nabibili sa mga convenience store. Pag naubos yun, wala na. Mahirap padalhin yun kung marami. So, mas maganda powder. Yan, no? Kaya kung banggitin yung mga brand name, Hindi naman sila nag-sponsor sa atin, no? Swerte naman nila kung may market natin sila. So, yun ang ilalagay natin, no? Sa ating mga bag na nakahanda. Yung powder, para imimix mo lang. Hindi lang tubig yung nainom mo doon. Meron kang sodium, potassium, chloride, mga electrolytes na makakaiwas sa dehydration. No? So parang dextrose po yun na ininom. So parati tayong may dala dyan. Actually, hindi kailangan mayaman ka o kailangan may kaya ka para hindi ka pwede maglagay ng first aid dyan na cabinet. Dapat meron tayong first aid na cabinet kahit bahay kubo ka. Kahit bahay kubo yung tahanan nyo. Lagay tayo dyan ng cabinet. Oral rehydrating solution na powder. Maglagay ng mga paracetamol. Ang mother ko, si mami, ganyan yan kasi pharmacist yan Parati talagang may mga gamot yan. Nga lang, nung naging doktor ako, ako ang doktor, no? Siya ang pharmacist, no? So, what I'm trying to say, yung mother ko na-obserban ko talaga, parati siyang prepared, no? Okay? Parati po tayong prepared, no? In times of disaster din, no? Hindi, baka makakalimutan ko to. Mga first aid na gamot, no? Paracetamol, yung oral rehydration powder na solution, mga sa pagtatay, ano pa ba? Siyempre, yung mga maintenance ng ating mga kababayan, kayo na may high blood, wag mong kalimutan. Parating naka-ready yan. Yung inyong mga gamot, no? Wag niyo palang tanggalin yung mga balat kasi usually lalagay niyo sa plastic na may divider. Tapos pag yan bumagsak, paano may babalik yan? Mahalo-halo niya. Wag niyo po tanggalin yung balat kasi yung balat may pangalan na. Baka yung antihypertensive drugs na metoprolol o kaya gamot sa diabetes na pagpalit mo dun sa may paracetamol. Huwag niyo po tanggalin yung balat. So, kailangan parating may pangalan yan, no? Na yung balat. Hindi yung siseparate mo tapos i-level mo. Parati yan nagkakamali, no? Lalo na nung gera, pag pumupunta ako sa mga evacuation center, saka sa mga bagyo, no? Sa Tacloban, yung mga malalaking bagyo natin. So, yan ang gusto nating ituro sa inyo, mga kababayan, no? Yung dapat alam niyan. Tapos nakasulat din yung kailan iniinom, after meal ba o before meal. Kasi pag kayo po ay biglang
Lalo na yung matatanda na, yung mga may stroke na. At least kung may makakita sa inyo na anak niyo, alam nila kung paano kayo painumin, 'no? Nakalista 'yan. Oh, may stroke, hindi na masyadong makapagsalita, hindi na rin kabisado yung gamot niya. So, parating nakasulat 'yan. Okay? So, wag niyong kalimutan yung asthma. Marami diyan sa evacuation. Usually, yung may mga hika, 'no? Parati tayong may mga first aid diyan. Mga salbutamol, yan, generic name yan. Yung nebulizer is cheaper eh. No? Yung nebulizer na yun. Kung talagang may hika kayo sa pamilya nyo, that is a important investment. Important hindi good. Hindi good investment important and best investment sa buhay nyo. Meron kayong nebulizer, huwag nyo tipirin ang sarili nyo. Kasi marami na mamatay bigla sa asthma na you can prevent naman. No? Sa hika. So pag kayo ay nag-evacuate yan, yung may hika, problema yan. Kasi magti-trigger yan sa environment, sa hangin, sa sobrang lamig, sobrang init, sa stress. Traumatic stress can trigger to asthma sa hika. So parati kayo may pausok. Ang mahirap pa dyan. Ito ituturo ko sa inyo. Ha? Ito bago to. Biglang pumasok sa isip ko. No? Biglang dumaan sa isip ko. No? Binibigay sa atin ng Diyos na wisdom. Nakikita ko to, napapansin ko to. Kalat nyo to. Kahit pagtawanan nyo ako, pero katotohanan to. Pag sa emergency response o kaya sa crisis, kahit anong klaseng disaster, siyempre, biglang naisip ko kasi nebulizer, walang kuryente, di ba? Iwan ko kung may battery, nalulubat din yan. Ang problema, malulubat cellphone mo, malulubat, wala kang pagsaksakan ng nebulizer, ano pa ba kung anong kailangan ng kuryente. Ito ang advice ko sa inyo. Murang-mura na ngayon, lalong bumababa. Solar panel. Meron po tayong mga mobile solar panel. Diyan nga sa TikTok, dami ko nang nakikita eh. Kailangan din sa gabi, may ilaw. Napakagandang investment yan No? Subhanallah, no? Naisip ko pa yan, no? Maganda yan. Dating sa, sa mga disaster. Doon nga sa Marawi, yung ginamit sa gera doon, nag-ano sila eh. May solar sila eh. Yan. So, internet connection, basta may solar ka. Kung kailangan mo pausok nebulizer, may solar ka na, may kuryente ka. Cellphone mo, alam mo naman, ang cellphone halos yan na ang buhay ng tao ngayon walang cellphone. Communication-wise, kung dead bat ka. So, solar, mayroon tayong mga solar panel. Mumura yan. Lalong nagmumura ngayon kasi dumadami ang supplier eh. Yan. Personally may mga kaya affordable actually. Affordable. Dapat meron kayo niyan. Kasi walang return of investment, napaka beneficial. Okay, solar panel. Merong mobile solar panel o kaya kasi sa bag na solar panel. Importante po 'yan. Sa ating mga gobyerno rin o kaya mga NGO na mga response team when it comes to crisis, bumili kayo ng solar, no? Ganda. Ganda naisip natin, no? Renewable pa ang energy. Solar energy. Unless wala nang araw, no? Maganda yan, no? Yung solar panel, no? Isa yan sa sinusulong ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang ini-enhance na niya ngayon ang energy natin, no? Yung solar energy. I think dyan sa Camarines ba? O Bataan. Sa Bataan. If I'm not mistaken. May project dyan ng solar panel. Malaki. Malaki. Kasi yung kasama natin dito, si Kumari yata yung Margo TV. No? Yung, basta sa Bataan, may solar project dyan. Ito rin sana sa Mindanao. Kami po sa aking facility, nag-donate sa amin ang Dangerous Drug Board ng 5 million worth of solar. So kung mawalan kami ng kuryente rito, ay meron po kami
kung sa nakakatipid sa electric bill, itong health facility namin dahil may solar panel kami, ay pagdating sa emergency crisis, may ilaw ka, may kuryente ka. Lahat ng kailangan na gadget o anuman, pagdating sa emergency na kailangan ng kuryente, you can utilize. Ganda yung naisip natin, no? Talaga naman, no? So yan, no? Napaka-importante. Invest for that. Invest. Huwag natin tipirin. Ang solar, no? Mga solar panel, meron pang liliit no? Mas mumura. So, kunin na lang natin yung mga matitibay. Okay? So, ayan, National Health Emergency Preparedness Day, December 6. Marami tayo pwedeng pag-usapan, no? Mapatungkol, paano tayo maging preparedness. Yan, parating nakasulat sa bahay o kaya sa cellphone mo. Hindi kasi pwede sa cellphone mo lang, paano pag nalobat. Yung mga hotline. Bukod sa cellphone, ilagay yung hotline. Pati dyan, magsulat kayo, paskil nyo sa mga pader o kaya mayroon sa wallet nyo na nakasulat ang mga hotline. Hindi 911 lang mga hotline sa fire, hotline sa LGU, so op center ng LGU, hotline ng DSWD, hotline ng DOH, no? Meron din po tayo dyan sa mga mental health. Everything, no? Parating meron yan nakukuha sa LGU. Lalo na yung, kasi iba yung hotline number, contact hotline number ng isang probinsya sa ibang probinsya. So, pwedeng tawagan mo, doon ka pala tumatawag sa Luzon, tapos sa Mindanao yung incident. So, update nyo parati. Yan, parati nyo i-update. So, kailangan may listahan kayo doon. Kasi mga gamit nyo po yan. Flashlight. Kailangan parating may flashlight din. Hindi yung gagamitin mo parati ay cellphone na flashlight. No? Okay. Tapos, always secure your documents. Ito paano i-secure ang documents nyo? Bukod sa dala-dala nyo yan, electronic na tayo ngayon, pipicturean nyo, dapat pinipicturean nyo, in-scan nyo lahat ng documents nyo. Ilagay nyo sa USB. Kung sobrang madami yan, yung do you call this? Yung external memory, yan. Kasi mahalaga yun. Mamaya, mawala yung marriage contract. Hindi, meron naman sa Philippine Statistics Office. So, just kidding aside, basta kailangan yan. Yung lahat. Hindi lang isa. Dapat meron kang maraming kopya. Lagyan mo ng password sa USB, sa external memory. So, siyempre, kukunin pa rin yung original na hard copy mo. Parating i-secure yan. Pagdating sa mga emergency crisis. What else, mga kababayan, na ano pa ang pwede nating sabihin pagdating ng emergency crisis, no? Okay, do not forget yung sa pagkain, bukod sa gamot, yung mga importanteng dokumento mo. Meron pala akong naisip pa dyan. May email naman kayo. Yan ang natutunan natin, no? Yung email nyo, email address email. Yung mga dokumento nyo na importante, bawal lang ma-hack yun. Kasi pag na-hack yun, patay ka. Pag na-hack yun, yung mag-hack sa'yo, makukuha lahat ng mga information sa'yo. Ingatan mo lang yung password. Ipasok mo sa Google Mail mo o sa email mo, yung mga dokumento mo. Kahit mawala lahat at USB, at least nandyan. Sa Google Drive, yung tawag ba doon? Saka sa email address mo. Yan ang mga pwede natin sabihin sa inyo. Importante yan, mga kabayan. No? Kasi dokumento mo yun. Yan. What else? Actually, marami tayong pwede pang usapan. Norberto de la Cruz. Good evening po. Ayos na ayos. Sir, yan ang ating ginoong Norberto de la Cruz. Magandang gabi sa iyo, kabayan. Yan. Okay. So, National Health Emergency Preparedness Day, December 6. Sana'y may natutunan kayo sa ating mga
mga konting mapakumbabang kaalaman bilang isang doktor ng medisina, ano man lang ang kaya nating maibigay sa inyo na kaalaman na sana ay makatulong sa inyo. Okay? Makatulong itong broadcasting natin. Of course, parati natin pinapasalamatan ang Margo TV Philippines kasi po, kami po sa Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan ay umiere rito ng libre. Wala po kaming bayad, no? Talagang umiere rito libre. So, malaking pasasalamat natin. And of course, sa Margo TV Philippines, malaki ang naitutulong nyo sa ating mga kababayan. Okay. Tayo po ay inabot ng 1 oras, napakabilis ng 1 oras. Sana po ay magkaisa na po tayo. Itong mga huling statement ko, kasi medyo magulo na sa national politics, no? Kala natin unity, no? That was too early. Early of this year ng administration, hindi ata unity, Talagang ang politics masyadong early. Ang sinasabi natin. Dante Luna, good evening po, Doc Prince Mawis. Ay, siyempre, kilala ko to si Dante Luna. Ng Trento, Agusan del Sur, yan. Dante Luna, yung mga rabbit natin dyan, no? Nag-aalagay ng rabbit dyan. Anak buhay niya dyan sa Trento, no? Kaya, huwag masyadong, hindi ko maintindihan, no? Suportahan natin si ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Suportahan natin sa kanyang advokasya. No? I mean, sa kanyang mga programa, mga proyekto, sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Nandiyan naman ang ating Vice Presidente, nakaliin din ng edukasyon, si VP Sara Duterte. So far, sa nakikita ko, wala silang personal na problems, conflicts, ating presidente, saka vice presidente. Sayang kasi itong nasa baba, no? Sayang ba? Kasi instead na we can strive into progress, maging progreso ang ating bansa sa development, sa kaunlaran, ay too early mamulitika, no? Sayang ba? So, magsuportahan ba? No? Dapat, hindi ko ba maintindihan bakit itong mga politiko natin Diyan parati nag-uumpisa sa lower house, no? Sa nagpalit ng speakership, no? Talagang iba, no? So sana lahat ng ating politiko ay gampanan natin yung pagiging unity, no? Gampanan natin. At para sa akin bilang individual na Filipino Muslim na citizen, no? Ako ay sumusuporta sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Muli, sa aking mga kasamahan sa Citizen Crime Watch, pag-ingat po tayo parati tayong magdasal sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan, parati tayo pong prepared, no? Prepared sa spiritual, prepared sa emosyon, prepared sa mental, prepared pati sa pinansyal, prepared sa lahat ng aspeto ng buhay sapagkat hindi natin alam ang ating kinabukasan, inaharap. Kaya mas mabuti po, mas maigi parati po tayong prepared. Muli, ang inyong prinsipeng manggagamot, Dr. Prince Tumawis, ating programang CCW, Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Mabuhay tayong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live